It's always been a joy whenever I think about the rapture of the church. Why? Because every time I think of it, I meditate it, I see the love of Jesus sa ating mga mananampalataya. Let us look the rapture at this way rather than looking at it at the traditional way na ginagawa natin, no? Yung deep sense of love of God sa mga believers niya. Anyway, I'm just talking to believers here. Because anyway, those who will be raptured are those who put their trust in Jesus Christ alone for their salvation. Because salvation cannot be found under heaven rather than one name, Jesus. Okay? At naniniwala po ako, anumang oras, magra-rapture na po. Hindi dahil sa 23 ngayon ng September, hindi dahil bukas ay September 24, kundi dahil ito ay isang imminent event na magaganap. So kita-kits po tayo sa langit. Bakit tayo mararapture? Dahil nagtiwala tayo sa ginawa ni Jesus sa krus. Bakit tayo nagtiwala sa Kanya? Sapagkat even yung faith na meron tayo galing din sa Diyos. Wala tayong anything. The Holy Spirit quicken us the moment of salvation. Tatandaan po ninyo yan. Huwag nyo kalilimutan yung doctrine na yan. Yung role ng banal na Espiritu is very important because ito po yung nag-quicken sa atin upang makilala natin si Jesus. Tignan po ninyo. Okay. Malamang lahat po sa atin dito, I hope lahat po tayo nag-evangelize. Meron tayong experience about evangelization or evangelism, right? So, hindi lahat ng ine-evangelize natin nakikinig sa atin. Despite of telling them kung ano yung nakasaad sa Bible kung paano maligtas, minsan pinagtatawanan pa tayo, tinutoy at iniinsulto tayo. Hindi po ba? Okay, tingnan niyo po. Let us see it this way. Yung mga taong yon hindi na-quicken. Wala matigas ang mga hearts. Harden their hearts for the gospel. What a pity. What a pity for them. Okay, pero sa kabilang banda, yung mga talagang naglagak ng kanilang panahon para makinig at naging interesado sila and they say, "Yes, Lord Jesus, I will accept you as my personal Lord and Savior." Naniwala sila sa ginawa niya sa krus, na sapat na yon para sa kanilang salvation, na-quicken po sila. Tandaan nyo, even yung faith na meron sila, galing din po sa Diyos. We cannot give ourselves some credits, especially in salvation. Yeah, kasi pumunta ka sa sementeryo, I dare you to go to some cemeteries right now and talk to them. Talk to those na nakalibing doon. Do you think even one of them will respond to you? I really don't think so. No, because they are dead. Mga tegi, mga dedu, yan eh. How can they respond sa call mo ko? Kinausap mo sa, tinawag mo. Binasa mo yung sa karatula o sa lapida. Pangalan niya ganito, tinawag mo. Babangon? Hindi. Pag bumangon yan, magiging Pinoy creepypasta na to at saka Malikmata Channel. Joke. Hindi sasagot ang mga patay po sila. At tandaan ninyo, all were born under sin. Hindi ko sasabing all were born under sins. No. All were born under sin. S-I-N. Walang S. Why? Because yan po ang sin nature. Kasalanan ng mana kay Adan at saka kay Eva. It's so very important to know these facts, these truths. Lalo na ngayon, escalated po yung topic natin about the rapture. Mahilig kayo mag-topic ng rapture. Ngayon, mararapture ba kayo? Bakit kayo mararapture? Bakit nga po ba kayo mararapture? Dahil pinanganak kayo dun sa isang church na may pastor, na may nangangaral, sumasama at dumadalo kayo doon, nakiki-BS kayo o mga Bible studies, whatsoever and so forth, gawain. Lumamig na yung kape ko. Okay lang po. Kasi yan ang
pagkakaalam ng iba, oy, Kristiyano na ako kasi I grew up in a home wherein lahat kami sumasamba pag Sunday, may pastor, pupuntahan kami, may gatherings kami, mga events kami. I'm always present there. Okay. Is that your basis? Now, if that's your basis, how can you say you will be qualified to be raptured? Oh, di ba? Oh, medyo isip-isipin natin to habang hindi pa nagra-rapture. Kasi pa nag-rapture nga, paano? Oh, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Yan lang ang binanggit ni Pablo dun sa jailer who asked him how to be saved. Wala siyang sinabing magrehilyon ka, gumawa ka nito na ano. Ibig sabihin, maniniwala ka. Ano yung paniniwalaan mo kay Christ? Na namatay siya sa krus para bayaran ang lahat ng kasalanan mo. Past, present, future. Amen? At ngayon, bayad na po ito. Ang gagawin lang talaga naming mga nanampalataya ka na kay Christ, di ba? Para mapaabot din sa iba, ipagsabi din natin. Ang gagawin mo lang, maniniwala ka na, ay, Jesus died for me. O then, quicken ka na ng banal na espiritu, then, nandun na yung great quickening ang tawag doon, then, marirealize mo na hindi mo magagawang makapunta sa langit all by yourself, kailangan mo ng Savior. Amen? Kailangan mo ng tagapagligtas ng salbabida. Natalaki ko tungkol sa salbabida last week, di ba? O, isasalba ka nun. Kaya nga salvation. And the only salvation we have is Jesus Christ. Dahil siya ay Diyos na naging tao, perfect to be or qualified na maging Savior ng mundo. Kaya pag naniwala ka sa ginawa niya sa krus na sapat na yon para mapatawad ka sa lahat ng kasalanan mo, maliligtas ka. Pagligtas ka na, tatatakan ka na ng banal na espiritu ng seal of ownership, then forever you will be called child of God. Hindi na maaandan yan. Hindi na mawawala ang salvation mo. Because forever you are child of God. And if a child, it's too impossible na ma-unchild ka uli. Di ba? Ganun lang po yon. You're a child not because of anything good na ginawa mo, but because of Christ has done on the cross. Or rather, Christ had done on the cross. Very important because ito po talaga ang sukatan upang makasama ka sa rapture. Lalo na po ang hilig nating mag-topic. Pero I doubt kung topic pa yan sa September 25. Nako, mukhang hindi na po. Oh. Kaya sabi ko, kung hindi nag-rapture ng 23 o ng 24, hindi nag-rapture ng mga date na yan, bakit? Aba, malapit pa rin. Malapit na. Nasa mga huling sandali na po tayo. Uy, hindi na po tayo nasa huling mga araw. Huling sandali na po tayo. Kasi matutupad na po yan. Oh, kailan ba una naging nation ng Israel? 1948. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, this generation will not pass. At ang isang generation, ang maximum po niyan ay 120 years. Yung iba 100 years. 'Di ba? Yung iba naman 60 years. So malapit na po talaga. You cannot just say na parang ganun-ganun lang yon. Pag Kristiyano ka, alam mo, save ka na, share Jesus sapagkat tinawag tayo to evangelize people. Dahil how can you be so comfortable sitting knowing that you will be raptured because, nanampalataya ka na, pero naaatim mong hindi makakasama yung mga mahal mo sa buhay. They're just there, doing their own thing, pare-parehas lang, araw-araw. Nakakasawa. Alam niyo ba nakakaboring ang buhay ng hindi mananampalataya? Yan ang kaibahan natin sa mga unbelievers. Tayo, very excited tayo. Every morning, we have Jesus to guide us the whole day through. And alam natin na mahal niya tayo. Yan ang pinaka-importante, yung mahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Especially if there's decision making that you still have to make na kailangan mong gawin sa pamilya mo, sa trabaho mo. Always ask the Lord for guidance. Nandiyan ang Holy Spirit, nakadeposit na po sa atin, sabi ng Biblia. Okay? So, ayun lang po gusto ko po sabihin. We will be raptured not because of anything good na ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Christ. And be confident of this. Pag naniwala ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, kapatid ko, congratulations. Anytime now, magra-rapture na. Okay? At kung anytime na magra-rapture na, dadagitin ka dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. God bless po.